Yon, good morning mga idol, Jancy. Jancy o Jancy? Basta Jancy. Ayan. So, parang CG lang din naman, parang Rusi. Ayan, pero Jancy yung attack. So, wala na to ngayon dito sa mga probinsyang part ay mayroon pa mga natirang ganitong klaseng makina. Ayan, ang problema nito ay na-stuck po kasi, no? Na-stuck po sa bore. Ngayon nilinis natin yung bore. Ayan, hindi pa naman siya masyadong kamot, no? At sabi na may-ari, kung madala pa po sa linis ay linisan lang muna. So yun, nadala pa naman sa linis at nilinisan namin. Ngayon nung naibalik na para matest ay wala pong kuryente, no? Kaya susubukan natin yung kanyang wiring connection. Titignan natin kung bakit walang kuryente. Yan, diretso na tayo. Tanggalin natin yung tangke tsaka yung upuan. Tsaka itong part na yan. Okay, tanggalin muna natin. So yung mga idol, nabaklas na po natin yung tangke at tsaka yung kanyang upuan. At nakita natin dito na napakalakas po ng kanyang napakaganda ng kanyang regulator, no? Malakas to mga idol kasi mapapansin nyo, tatlo po yung kanyang linya, no? Yung kanyang charging, no? Tatlo po yung yellow. Ito po ay naka full wave yan pag ganyan yung kulay na galing po ng stator, mga idol, no? Okay, so dito naman sa kanyang linya na papuntang CDI, ito po magkahiwalay po siya mga idol, no? Primary type po siya. Ayan. Paano natin nasabing primary type? Meron po siyang black na may guhit na red. Si Jancy po mga idol, yung color code nito ay parang si Yamaha, no mga idol, no? Kasi yung kanyang ground dito ay solid black. Ayan, so dito po sa part na ito, pero po ditong solid black. Pero ito, black, yung black na may guhit na red, yan naman po yung primary. Tapos yung solid black na makikita nyo dito sa stator ay ground, no? Parang si, talaga siya mga idol, no? Si Yamaha. Yan po yung color code ng kanyang wiring. Yan, so paano ko masasabing si Yamaha siya? Papakita ko sa inyo mamaya, no? Yung iba pang mga wire nakakulay ni Yamaha. Alright. So, accessories wire, yun, pang Yamaha yan. Mamaya, sabihin ko na lang sa inyo mga idol. Ayan. Then, meron po siya tinatawag na LCM, light control mode. Kala ko CDI, no? Ayan, no? Maliit, no? Light control mode. Pero ito kanyang CDI. Alright. So, ngayon, gagawin natin dito, try muna natin i-kickstart, no? Kasi, gumagalaw na naman, nagpapasipa na kung may kuryente. So dahil wala siyang battery mga idol, dahil wala siyang susi na dinala sa atin, kasi wala din daw tayong susi na wala. Kaya luluslong muna natin yung kill switch mga idol, no? Dito po sa kanyang CDI meron po dyan black na may white, ito. Kill switch yan. So puputulin natin. Yon. So tinanggal na natin. Try na natin kung i-kickstart if may kuryente. So sana may kuryente kasi mapansin natin sa CDI medyo bago pa naman. So check na natin ng mga idol may kuryente. Yun o. Ang kuryente. Yo mga idol, no? So wala talagang kuryenteng lumalabas. Papaklasin natin yan mga idol, tatastasin natin at ipapakita ko sa inyo kung ano yung kanyang wiring connection, no? Okay, so baklasin muna natin. Okay. Alright, so dahil napagdesisyonan ng may-ari na sabi niya sa atin, i-convert na lang natin so daw to sa 4 pins o 4 wires. Kaya gagawin natin yung kanyang request, no? I-convert natin ito sa 4 wire. Alright, kasi tamad na po siyang gamitin yung kanyang primary kasi yung problema naman talaga ng primary, lalong-lalo na sa umaga ay nagiging hard start po yan, no? Di kagaya po ng mga battery operated na mas maganda po sa umaga o mas maganda pag umiinit yung makina. Alright. Yun, bago natin umpisan yung ating pag-wiring mga idol yan. So, para gumana itong ating gagawin ay siguraduhin muna natin yung kanyang charge coil ay nasa magandang kalagayan mga idol. Kasi kung may problema yan, hindi rin gagana na maayos yung gagawin nating pag-convert mga idol. Dapat iilaw yan mga idol pag yan umiilaw. No? Napakahina lang ng aking
test light, pero umiilaw po siya mga idol. Ayun. So, kasi sa dyan si mga idol, mapansin nyo, tatlo no? Ayan, tatlo po yung kanyang charging. So, malakas yung kuryente. So, pag ganito po yung stator ay naka full wave yan mga idol, no? So, ito po yung kanyang CDI primary type po, no? Yan, so meron po diyang red na may guhit na, ay black na may guhit na red, yun po yung ating primary. So, paano nga ba yung pag-convert nito? So, step by step natin yan i-share sa inyo. Ano yung mga wiring idudugtong natin para ma-convert natin ito sa 4-pin na wiring connection. Ayan, no, medyo magulo na rin po kasi yung kanyang wiring, kaya ayusin din natin yan mga idol. So, mga idol, no, ito po yung dinala sa atin na may-ari na CDI na ikakabit natin, battery operated, no, sa Lipan 110 4-wire. So, ano nga ba yung mga coding ng mga yan? So, dito po sa part na yun, pag naganyan nakarap sa inyo yung CDI, itong part na ito dito, ito po yung pulser. So, saan ba yung pulser dito? Mga idol, ito. Saan yung pulser dyan? Itong blue na may white, ito po yung pulser. Kukunin natin yan. So, ito po yung kanyang CDI. At nagpalaw na naman tayo sa may-ari na puputulin na lang natin para malinis kasi lilinisin natin yung kanyang wiring madumi, mga idol. Yun. So, naputol natin yung pulser. Ang galing po ng stator coil. Ayan, pulser. Ayan. At i-connect natin siya dito sa part na to. Ayan. So, naikabit na po natin yung pulser. May apat po tayong ikakabit dyan. Ayan. So, itong part na to, itong block na ito po ay ground mga idol, no? Ayan, so, itong kumpul-kumpul na ito, lahat po ito ay ground mga idol. So, dito tayo kukuha papunta sa ating CDI. Yun, so, sa part na ito dito po yung ground. Yun, so, sa ating CDI, dalawa na po yung wire na naikakabit natin, yung pulser at saka sa ground. So, itong kulay orange dito na nandito nakikita nyo sa ating CDI, hindi po saktong color code pero ito ay papunta po sa ignition coil, which is dito po orange din sa kanya, no? Yung papunta sa kanyang ignition coil, orange po yung kulay. Saktong-sakto lang sa socket na ginamit natin. Yun, sa dyan si mga idol, yung papuntang ignition coil na kulay ay orange. Papuntang ignition coil, no? Hindi na mahalaga dito yung mga color code mga idol. Ang mahalaga dito, alam mo yung pwestuhan para hindi ka malipat, hindi ka malito, no? Alamin mo yung pwestuhan ng ground, ng positive, ng pulser, at saka ng papunta sa ignition coil kasi apat lang naman yung wire na nandito. Ayan. So, ito yung pulser, yung blue na may white, tapos yung solid na black, yun po yung ground. Itong orange na ito ay papunta sa ignition coil. Ay mga idol, ignition coil, orange. Okay. So, yung natitira na lang dito, ito yung magiging source ng CDI. Itong part na ito rito, papasukan natin to ng accessories wire. Maghanap tayo ng accessories wire. So, ano nga ba yung kulay ng accessories wire dito sa Jansi, mga idol? Okay. So, yung mga idol, nabuksan na po natin, at kita natin dito na yung kulay red na galing po sa battery. Ito po yung kanyang susi, Tapos, yung accessories wire dito ay kulay brown. Right. Ayan, yung kulay brown na yan, accessories wire. Tapos, yung solid na black dito, ito po ay ground. Ito. Ayan yung connection nila. Okay, so ngayon dahil wala pong susi, pagdidikit rin muna natin yung brown, yung accessories wire, yung brown, tapos yung red, no? Para magkaroon po ng supply yung ating CDI. Okay? So, pagdikitin muna natin.
So ayusin na lang natin yan mamaya mga idol yung kanyang wire. No, papalabasin muna natin yung kuryente sa accessories wire. Okay, so na-connect na po natin. Try natin pa kickstart. Kickstart, kung ilaw. Yung mga idol umilaw. Oh. Isa pa. Yun, so may ilaw. Okay. So ngayon dito po sa kanyang harness, maghanap po tayo dito ng kulay brown na malapit na i-connect natin dito sa accessories wire. So may nakita tayong brown. Ito yata yung papunta sa papunta sa ating stoplight, no, or brake light. Stop. Yung papunta sa brake light ay meron po dyan accessories wire, which is itong brown. No, dyan tayo mag-tap. So maya mga idol, i-organize natin yan. Okay. So dito po sa part na ito, magko-connect po tayo ng brown. Pero bago yun, test light muna natin kung mayroon po itong supply ng positive dito sa likod. Yun, meron. Isa pa nga. Yun, meron. So, pasensya na kayo sa liwanag ng aking signal kasi mahina. Yung bulb na ginamit ko kasi maliit eh. Okay, so magtatap tayo dyan ng wire na i-connect natin dito sa ating CDI. So, dito po sa kanyang CDI na luma na kinabit nila, tanggalin na natin to. Ayan. Kunin natin dito yung wire na black na may guhit na red kasi wala na rin namang silbi yan eh. Ito yung galing po ng stator coil, no? Puputulin na natin yan. Galing yun ng primary. So ito yung kakabit natin para mahaba. So isasakto lang natin yung pwesto na ito kasi dito to sa likod, sa haba papunta dito sa kulay brown. Yun, hanggang dito. So, diskarte mo mga idol kung paano mo ilalagay na maayos yung mga wiring. Okay, so kompleto na po yung wire ng ating CDI. So, tape muna natin hanggang dito para hindi makalat. Yun. So, inuulit ko, Lipan 110 na ginamit nating CDI dito. Pwede rin kayo gumamit dito ng CDI ng pang wave 125. Pero baliktad po yung kanilang positive at negative. Sa wave 125, dito po sa kabilang side yung positive. Tapos, sa Lipan naman, nasa kabila yung positive. So, ganong sitwasyon ng pagbabaliktarin mo lang yan. Kung Lipan 110 o pag wave 125 yung gamit mo, no? Sa wave 125, dito yung positive. Sa Lipan dito yung positive, right? So sana nasundan. Kung may tanong, mag-comment lang. So kayo na lang ikabit na natin, check na natin kung may kuryente. Kumain na natin yan ayusin. Ayan, isalpak na natin yung mga dapat isalpak para matry natin kung ito ay aandar o hindi. Alright. Ating dalawang malulupit na mekaniko. Oh, ayos. Humingaw ba't makina? Kirimaso. So yung mga idol, no, at naging matagumpay tayo dito sa ating ginawang pagko-convert dito sa Jancy na ito, no, sa pagko-convert from primary connection, ginawa po nating battery operated kasi yun po yung request ng ating idol. Ayan, so sana sa video na ito ginawa natin mga idol, may nakuha kayong tips at kaalaman kung paano ito gawin. Ayan, so kung may mga katanungan, mag-comment lang po kayo at sasagutin natin yan. So kung dito lang muna yung video natin mga tropa, peace out muna. Bye bye, maraming salamat po. Ingat sa pag-wiring.